Good morning in Christ, everyone, and have a blessed day. Welcome back to my channel, Abdon De Villa. At sa lahat ng aking hindi pa nga subscriber ay pa-subscribe na lang at pa-like and share na rin at pakitouch ang notification bell para kayo ang unang makarinig, mablessed ng magandang balita sa araw-araw na aking pinopost dahil ito ang pinaka-importante na ating mapakinggan bago tayo maggumawa kung ano man ang ating mga gagawin ay dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Ang scripture reading natin ngayon ay mula sa John chapter 8 verse 12. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Amen. Nang muling magsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, Ako ang liwanag ng sanlibutan. Ako ang ilaw. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag ng habang buhay. Amen. Ang passage natin ngayon ay ang sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Kung tayo ay naniniwala na siya ang ating liwanag, siya ang ating ilaw, ay walang makakatalo sa liwanag ng Panginoon na kahit anumang kadiliman. Ang ibig sabihin ng mga kadiliman na ito ay ang ating mga curses, ang ating mga problema ay hindi mananalo sa Panginoon dahil ang Panginoon ang kasagutan sa lahat ng ating mga problema. At ang lagi nating sinasabi nga na ang hindi kayang gawin ng mga tao ay si Kristo lamang ang makakagawa nito, and I am the living witness dahil ako po ay lung cancer stage 4 survivor na napagdaanan ko ang lahat na ang sabi sa akin ng doktor ay may taning na ang buhay ko for 3 months. 2021 po ako na-diagnose, pero ngayon 2024 na. So ibig sabihin, nung ako ay napakinggan ko ito, ang pumasok sa isip ko ay si Kristo lamang ang makagagawa ng hindi na kayang gawin ng mga doktor. At hito ako ngayon dahil sa aking pananampalataya, dahil sa aking pagtitiwala sa Diyos na siya nga ang liwanag natin at siya ang buhay natin. Kaya ako naririto ngayon upang i-share sa inyo ang aking mga karanasan na milagro na binigay sa akin ng Panginoon. Kaya huwag tayong makakalimot na magpasalamat sa Diyos dahil kung tayo ay nasa liwanag na, huwag na tayong bumalik sa anumang kadiliman, kadiliman ang napagdaanan natin, ay wala na yon dahil tayo ay na kay Kristo na, tayo ay created by the image of God, tayo ang may liwanag na rin. Kaya gusto kong i-share ang liwanag na naranasan ko kay Kristo na siya nga ang totoong liwanag, siya ang buhay natin, kaya ipagpasalamat natin sa Kanya ang lahat ng meron tayo ngayon dahil siya ang nagiging ilaw natin sa anumang kadiliman. Ay hilingin lang natin ang tulong sa Panginoon dahil hindi niya tayo bibiguin sa lahat ng ating mga kailangan. Dahil ako ay naniniwala na siya nga ang ilaw ng buong mundo. Siya ang ilaw ng sanlibutan dahil siya ang may gawa nito. Kaya mararamdaman natin na kapag tayo ay sumampalataya, maniwala sa Kanya, ay hindi na tayo babalik sa anumang kadiliman. Magtiwala, magdasal at magpasalamat sa Diyos. At sa lahat ng mga hindi ko pa subscriber, pa-subscribe na lang upang mabless din
ang inyong mga kaibigan at kung sino man ang inyong mga kakilala na may karamdaman na katulad ko na may cancer dati, ay sabihin nyo lang sa kanya na magtiwala sa Diyos, magpasalamat sa Diyos dahil dito sa cancer na ito ay binigyan tayo ng maraming oras upang kausapin ang Diyos, upang ibigay ang liwanag sa atin na gumaling man tayo o hindi. Ang importante, magaling ang ating espiritu na pagdating natin sa tamang takdang panahon dahil wala namang forever dito sa lupa, ay tayo ay nasa kingdom of God. Tayo ay nasa kay Kristo lamang. Tayo ay nasa liwanag ng Panginoon na kailanman ay hindi na tayo makakaranas ng anumang kadiliman. And I pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.